Good morning mga kap. Gumawa tayo ng content ngayon na tungkol sa flood kasi kung nanonood po tayo ng balita, halos lahat ng mga news natin ngayon, international and local, ay talagang regarding halos lahat sa floodings. Kung napapansin nyo sa Germany, matindi rin yung isang bayan dun sa Germany, no? Medyo talagang matindi yung bahang tumama sa kanila. Tapos sa Turkey, lalo na din sa mga kapatid natin dyan sa China. So, yung sa subway stations nila, yung mga kung napapansin nyo, di ba? Kung napapanood nyo yung mga kotse, nagsilutangan talaga sa ilog. Sa kalsada actually, mukhang ilog na eh. So, yun, sa Oman. And then, madami. Napakaraming bansa ngayon na nagsusustain ng impact sa flood. So, wag na tayo lumayo. Dito na lang sa atin, sa Pilipinas. Kung napapansin nyo mga kababayan natin sa Mindoro ngayon, doon sa Oriental. Kung nakikita natin sa YouTube at saka sa Facebook, no, kawawa yung ating mga kababayan. No, dito na, wag ka na, dito na lang sa NCR. Mga kotse dito talagang nadadamage. So, kaya ko naman sinishare itong content na to kasi gusto ko lang din po sanang ibahagi na yung ating mga kababayan na malapit sa mga flood prone areas, especially sa mga area na nasasakupan ng malapit dyan sa paanan ng Sierra Madre, dyan sa Marikina, kasi dyan po kasi yung huling daluyan ng tubig kapag nanggagaling yung, pag napuno na yung Angat, ibababa yan sa Ipo, and then ibababa sa Lamesa. So kapag nagkakaroon ng spillage na ang Lamesa, so bababa na yan sa may ilog dyan sa Marikina River. So ibig sabihin talagang tataas, kasama pa yung sa Kapatagan na nag-a-accumulate na tubig. So magkakaroon talaga ng baha. Ang objective natin dito mga kap, bago natin matapos tong episode na to, is gusto ko lang i-share na hindi lahat alam dapat kung ano yung ihahanda natin. At the same time, kung hanggat maaari, mag-evacuate tayo kung dapat mag-evacuate. Ibabahagi ko lang kasi yung ating karanasan din dito along the discussions, kasi hindi po biro yung mag-rescue talaga. It is a matter of life and death din, hindi lang sa mga rescue kundi din sa mga rescuer. So along the way, di-discuss po natin yan. So kasi itong background sa likod, may bahagi ko rin lang din yan kasi actually dito pala, kasi ang ano niyan is isang mahalagang karanasan niya na dapat bigyan pansin din natin kasi hindi talaga din biro pag nag-rescue. So yun, una is dapat i-assist nyo yung area ninyo kung saan kayo nakatira. Ibig sabihin, kailangan yung geographical orientation ng lugar ninyo, dapat alam nyo talaga by heart yan. Kung kayo ba ay nakatira sa mga catch basins ng Metro Manila, o kung nandiyan ka man sa Visayas o sa Mindanao, kung halimbawa kung sa tingin ninyo na yan ay pwedeng mag-accumulate ng tubig, mag-create kayo ng contingency plan. So dapat meron kayong primary, meron kayong alternate, meron kayong contingency, at saka meron kayong emergency plan. Importante po kasi yung apat na yan eh. PASE tawag namin yan, PASE. Primary, alternate, contingency, at saka emergency plan. So 4 phases of planning yan. So kasi kapag na-assist mo na yung area, halimbawa nakatira ka dyan, kung dito ka sa Luzon, nakatira ka sa may, di ba, Sierra Madre, yun, along the slope, Cordillera, di ba, Caraballo Mountains, kahit yung mga burol hindi lang flood kasi ang pwedeng mangyayari, kasi since na tag-ulan ngayon, pwede ding nalambot yung lupa, magkakaroon din tayo ng tinatawag nila na landslides.
So ito po yung dapat i-assess natin talaga lubusan yung ating mga area. Kasi dyan po kasi nakasalalay sa assessment natin kung ano yung mga dapat natin gagawin. Ngayon kung na-check mo na okay lang naman, o kung na-check mo rin na kailangan mong mag-create ng alternate na plano for the event na katulad din yung 4 na araw ng sunod-sunod na tag-ulan, ano bang dapat mong gawin? So nagre-rely yan kung paano mo ina-assess yung sitwasyon. Pangalawa, dapat meron kang sapat na pagkain. So hangga't maaari, naka-ready yung bigas at saka yung canned goods kasi hindi naman napapasok ng tubig yan eh. But yung bigas, critical yun. So kung alam mo na tag-ulan na, pwede mo namang ilagay sa mga tight containers yan, no? Yung mga plastic bottle, kahit nga yung lagayan, di ba? Yung mga empty plastic, yung mga soft drinks natin ng mga 2 liters, pwede mo lagyan ng bigas yun eh. Para lang hindi siya mabasa. Isisilyado mo lang. So, in the event na kailangan mong dukutin, may madukot ka. Pangatlo is dapat meron kang sapat na tubig. Kasi napakahirap mag-survive talaga pag walang tubig. Pwede mo pang ma-survive, ma-extend kundi kung walang pagkain, huwag lang na walang tubig. So, kung wala ka mang tubig, yung mga 20 liters dyan na bote, at least kahit paano, kahit mga 4 na litro lang, yung 1 galon na mineral water, nabibili naman natin yan. Kahit meron kang 4 na ganyan, naka-reserve lang, huwag mong gamitin. Ready mo lang for the event na kailangan mo na siyang balikan, meron nga mababalikan. Kasi talaga napakahirap makakap kung wala kang tubig. So, dapat meron kang tubig at sapat na tubig, sapat na pagkain. Kasi yun, pinag-uusapan natin dito kasi floodings eh. Mahirap, saan ka bibili? Puno ka ng tubig eh. Diba? At least meron kang reserve. Pangapat, dapat meron kang naka-reserve na shelter. Ngayon, halimbawa, katulad yan, nandun ka sa flood-prone area. Ngayon pa lang, hanggat maaari, mag-provide ka na ng mga sinasabi ko. Hanggat, diba? Importante sa shelter, ibig sabihin, meron kang tent. Kasi kapag ikaw ay nag-decide na mag-evacuate, at least doon sa evacuation center o sa evacuation area, meron kang tent na itatayo. Kasi ngayon, mahirap na eh. Nasa pandemic pa tayo. Kailangan natin social distancing. Kailangan pa natin lahat protektahan mo yung sarili mo. Kahit yung maliit na enclosure ng tent man lang, at least meron kang privacy din pati. Diba? And at the same time, iwas ka rin sa mosquitoes kasi yun, nakalusot ka na dun sa baha. Nakalusot ka man sa pandemic. Tinamaan ka naman ngayon ng dengue. So, wala rin. So, we need to protect ourselves. So, importante po yung shelter. Ngayon, kung halimbawa, gusto mo ng medyo light lang, pwede ka naman din mag-provide ng hammock. Ngayon, titingnan mo kung ilan kayo. Kasi kung halimbawa, ang family size mo is 4, asawa mo, may 2 kang anak. So, titingnan mo rin kung ano yung mas suitable. Pero ako kasi, I really recommend na meron ka talagang tent, at least 3-man tent. Kasi yun naman, kahit 4 kayo magsisiksikan, kasya. Pag, nyo na, di ba? So, ngayon, maliban dyan, at least, meron kang pagkain, meron kang tubig, meron kang shelter. Dapat meron kayong lightings din. May ibig sabihin mga ganito. Ito, mura lang naman ko, bili ko nito eh. Nakuha ko lang to something like 100 pesos. 120 siguro sa ngayong presyo. Mga kap, di battery ito eh. Ako, I always encourage na mag-invest kayo sa mga ganito. Mura lang, reliable naman. And then, bili lang kayo ng medyo magandang klaseng battery. Kasi kapag kasi yung rechargeable ang bibilhin nyo, number 1, mahal. Pangalawa, pag natapos na yung battery span niya, maganda talaga sa maganda yan. But kapag natapos na kasi na-exhaust niya na yung power sa battery reserve niya, yung charging time is, it really took time for you to charge the gadget. So maliban dyan, saan ka mag-charge? Diba?
So hanggat maaari, yung di-battery lang ang di-baterya lang. Tsaka yung kalimutan kandila tsaka lighter. Diba? Hanggat maaari, meron ka rin ganun sa bahay kasi in the event na may brownout, kasi sigurado yan, matik yan, kapag na may baha-baha, talagang pinapatay ng electric provider natin yung ating ano, kasi delikado yan, daming insidente niyan na hindi pa nila pinatay yung kuryente, talagang may namamatay ng mga rescuer pa. So meron ka ng pagkain, may tubig, meron kang shelter, meron kang ilaw, dapat din maghahanda ka na rin ng damit, at least 3 pares. Ang technique dyan kasi, isang set, lalagay mo na siya sa plastic. Yung ordinary lang ng mga plastic labo dyan. Doblehin nyo na lang and then balutin mo siya ng tape na malalaki. Yung ibig sabihin scotch tape na makakapal. 3 set. Tapos ilagay mo na yan sa isang backpack. Maliit lang na backpack. Huwag ka nang ano na mabigat kasi mahirap yung mobility kapag mabigat eh. So, yun lang yung mga ihahanda mo dyan. Kasi yung kapag nagplano ka na mag-evacuate, marami ka pa kasi mga bubuhatin eh. Shelter mo, siyempre, dadalhin mo yun doon sa evacuation center. Tapos, kung meron ka mang bigas na nailagay doon sa bote ng, diba, yung mga plastic bottles natin, pwede ilagay ng bigas yun. So, pag may nabitbit ka, tapos, meron kang cook system, stove. Importante din yung stove. Kasi, mamaya, meron kang bigas, wala ka namang malutuan, so dapat meron ka rin ganun. So kasama yun, no, pag cook system, kasama stove at saka yung cook set, no. At meron ka rin ganun, kahit maliliit lang, hindi mo importanteng mahamahalin eh. Importante lang kahit medyo mura lang yung nabili mong gamit, at least meron ka. 1 is always greater than 0. So meron ka ng clothes. Isa pang mahalaga na meron ka, dapat pera. Sa mga ganitong mga pagkakataon, dapat hindi ka nawawala ng at least, siguro kahit mga 2,000, kung pahirapan man lang yung 2,000, pero dapat hanggat maaari meron kayong 2,000 na emergency fund. At saka yung 2,000 na yan, huwag yung buo mga kap. Pabaryahan mo ng 20, 50, at saka 100. Pera-pera, biyak-biyakin mo kasi in the event na may crisis, napakahirap niyan. Mamaya meron kang gustong bilhin, bili ka lang dyan ng kape. 1,000 pera mo. Wala ka tatamaan kape talaga. Kasi, siyempre, saan kukuha ng pambarya? Diba? Maliban, typical example lang yun. Kasi pag masyado malaki yung bill, wala ka talagang tatamaan dyan. So, at the same time, kung meron mang mga medicine pala, no? Kung meron ka mga tinatawag nila dyan na maintenance medicine, dapat at least meron ka hanggang 2 weeks na nire-ready na. Kahit ito lang, kahit huwag mo nang masyadong i-hardcore, kahit ito lang, July, August, September. Kasi mga kap, kung ikaw ay farmer, i-share ko lang ito kasi ito, pag nasa farming ka, importante kasi ito eh. Nung hindi pa masyado madami yung mga genetic na engineered na mga varieties, madalas talaga yan sa corn at saka sa rice, 3 months. Itong July, August, September, itong pinakamahirap na quarter sa isang taon. Itong trimestre na to. Kasi, pag sa atin kasi, sa Pilipinas, 2 lang kasing season meron tayo. Rainy at saka yung dry season, wet at saka dry. So, ang atin kasing sowing time, yung pagpupunla, mag-uumpisa pa kasi siya ng something late March, April. Kasi dyan kasi, April pala, April, May, kasi uulan na yung June eh. So, last ng April, last week ng April, dyan mag-uumpisang magtatanim yung ating mga farmers. Maliban lang kung irrigated yung lugar, yung halimbawa, kung iyan ay palay. So, titingnan, gusto ko lang kasing i-emphasize yung season. So, yan, kapag ito ngayon ay tag-ulan, mag-uumpisa ng madalas yan first rain of May. So, magtatanim sila last week of April. So, papasok yung May, magha-harvest sila bago end of June o first week of July.
So, ito na nga, pumasok na yung tag-ulan. July na ngayon. So, ibig sabihin, tapos na yung harvest nito. So, mag-umpisa naman yung mga farmer nating tanim. So, yun, ibig ko sabihin, tapos na yung harvest. Ngayon, kung wala kang ready na pagkain, eh baka sa mga pagkakataon na ito, mahal na. Kaya may hirapan pa tayong mag-provide ng medyo affordable na pagkain kasi siyempre, post-harvest na eh. So, dapat, i-ready mo lahat yan. I-consider mo rin din yung season. Kasi itong season na to, July, August, September, ito talaga yung most likely na madadalas yung ulan. Although may mga iba naman na napasok ng November, pero December, pero ibig sabihin ito talaga ang pinaghahandaan kasi pagdating naman ng October may harvest na yan eh. October, November. So anyway, babalikan natin yung ating content ngayon na binanggit ko kanina. Ang akin lang naman din kasi kapag may mga, lalo na kapag may warning yung ating government na mag-evacuate, mga kap, pasuyo lang, mag-evacuate po tayo. I-secure lang natin yung ating tahanan. Ngayon, kung mayroon man kayong mga mahahalagang gamit, kung ang ating is pangmasa lang naman yung ating kabuhayan, minimal na lang, normal lang na buhay. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo mayaman. Bitbitin nyo na. Para naman dun sa ating mga kapatid na medyo nakakarao sa buhay at marami kayong sasakyan, gusto ko lang i-share na hanggat maaari, kung napapansin nyo na medyo mataas na yung ng klima, ilipat nyo yung mga sasakyan nyo, yung iba. Kasi nung nag-rescue kami, hindi ko na lang babanggitin kung saan banda, but ibig sabihin yung specific na lugar, basta nandun sa Marikina area, merong isang tahanan dun na talagang I think 7 na medyo maganda, mga high-end na mga sasakyan ang lumubog sa baha. No? So, sabihin natin ang pinakamababa na value sa mga sasakyan is mga 1.5 million. So, 7 peraso yun. Yung isa doon talagang medyo mataas na kalibre. Unang-una nga, nung pagpasok namin nung nag-rescue kami, hindi ko na check yun kasi wala naman eh. Kasi napakataas ng tubig talaga. Nung unang pasok namin, nasa first floor level, lampas kundi ng first floor yung tubig eh. Halos nangangalahati, isang palapag at kalahati yung tubig. So nung pagpasok namin, hindi namin napapansin yung mga sasakyan kasi napakataas ng tubig. Nung paglabas namin, doon ko na-realize, grabe pala talagang damage kasi nakikita namin naglalabasan na yung mga sasakyan kasi nagsasubside na yung bahay. So yun, kapag tayo ay may investment na ganun kalaki, i-adapt nyo yung risk transfer na tinatawag. Biyak-biyakin nyo na yung asset para kung sakali may tatamaan ka man, hindi lahat tatamaan sa'yo. So, nasa inyo na yung kung paano nyo gawin. Pero yun, risk transfer lang ang technique dyan. Kasi siyempre, tahanan mo yun eh. Yun ang ligaya, di ba? Nandun yung ating happiness. Nandun doon tayo lumaki. Maraming memories dyan eh. So, hindi mo nung basa-basa iiwanan yan. But, kung kinakailangan, pansamantalang iwanan mo muna. So, gusto ko lang i-share yun, mga bagay na yun. Kasi hindi po kasi biro, balikan natin yung rescue, hindi kasi biro yung magiging magre-rescue ka, kasi lalo na nung kami. Alam niyo ba nung pumunta kami dyan sa isang village sa Marikina, ang nilangoy namin, umabot siguro ng mga 3 kilometers in a very strong flow of current. Nilalangoy namin yan para lang malocate. Although yun naman sa amin is, ang mission namin nun is ilolocate lang namin yung aming mga empleyado. At saka along the way, kung may madadaanan kami, siyempre sinesave namin yan. Kasi yung empleyado kasi priority sa amin din yan eh. Isa sa pinakamandato namin yan sa aming trabaho na protektahan ang integridad ng kumpanya at the same time yung mga empleyado namin. So yun yung standing order namin. Kailangan ilocate namin isa-isa yung mga affected namin ng mga empleyado, and dun na isa-isa namin sila. But along the way, hindi po biro yun. No? Paano namin natundon? Kasi yun na i-address lang, hindi mo na makikita yung mga signs eh. Kasi siyempre lubog na yung mga signage, yung mga streets. So all we have to do is to ask questions para doon sa mga residente na nandun sa mga tigta-3 palapag na bahay, 2, may matanungan ka. So yun, it took time for us para malocate yan sila isa-isa. So cut on kasi
So, ang ibig ko sabihin, kapag ganyan na may nagbabadya na sa manang panahon, kasi napakahirap pag ang baha pumasok sa area mo gabi. Talagang zero orientation ka kasi lahat ng ilaw niyan patay eh. So, hindi mo pwede kasing i-gamble mamaya dyan, doon ka mapunta sa napakalakas na current. Talagang madidisgrasya po tayo dyan. Sa unang titingnan natin, magiging ano ka, yung baseline kasi dapat, ibig sabihin, kung halimbawa, alam mo na na tag-ulan, at medyo yun, katulad ngayon, naka-4 na araw na tayong halos matinding ulan, no? Paghahandaan mo na siya. Ano lang naman yan lalo na kapag dyan sa may Marikina area, ang flood kasi dyan madalas, kapag nagpakawala na ng tubig yung lamesa, talagang asahan mo may baha talaga na dadaanak talaga yung tubig dyan. Ganito kasi yan eh. Una, pupunuin kasi ng anggat yung reserve nila sa dam. Kapag aabot na sa spilling level yon, papakawalan nila yung tubig, papunta ng Ipo Dam yan. Pag napuno na po yung Ipo, so galing anggat papuntang Ipo, ang Ipo magpapakawala pababa ng lamesa. Ngayon, kung nakapunta kayo doon sa lamesa dam, maliit lang kasi na dam yan eh. Yung Ipo na maliit lang din. Yung anggat medyo may kalakihan kasi isang buong watershed ng Sierra Madre yun eh. Medyo malaki-laki yung area na kino-cover at saka medyo malaki-laki yung dam. But however, yung sa mga baba niya ng mga dams, maliliit lang na tubig ang kayang i-accommodate. So kapag napuno na po yung lamesa, papakawalan nila sa ilog yon. So isa na po yung madadaanan sa streamline dyan is downstream niya is yung Marikina River. So asahan natin na talagang matindi yung floodings na kasi maliban dyan, hindi lang naman yung tubig ng Sierra Madre ang bababa kundi yung pati yung dito sa Metro Manila. So mag-accumulate na yan dyan sa rivers. So ibig sabihin yung mga low-lying areas talagang lulubog. So ang nais lang nating ipaparating is maghanda at the same time dapat kung kinakailangan mag-evacuate. Kasi para po habang halimbawa buti kung babigyan pa tayo ng pagkakataon na ma-rescue paano kung wala na. So mahirap po yun mga kap. So kung kayo po ay nandyan sa mga low-lying areas, hindi lang dito sa Metro Manila, kung saan ka man sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, i-assess nyo, no? Balikan nyo lang yung assessment. Makikita nyo naman kasi kapag hindi nyo po kasi i-assess yung geographical area kung saan ka nakatayo ng bahay mo, baka mahihirapan kapag darating yung biglaan. So para maiwasan natin yung biglaan, i-check na natin as early as today. So gagawin na po natin yun para makakaiwas po tayo ng sakuna. So sana meron akong comment na maririnig sa manggagaling sa inyo kasi para somehow mapag-usapan natin sa susunod kasi itong content na to talagang malapit-lapit sa puso ko itong mga to So yan, itong picture dito sa likod nasaan tayo dyan? Yan po yan, hindi po kami kumuha niyan mga kap, no? Na-check ko lang po yan sa internet and then natuwa naman ako kasi parang familiar sa akin yung scenario So nangyayari po yung Ulysses. So that was November, I think it was November 4 or 5 last 2020. So i-share ko lang sa inyo and then yun para na magkakaroon ng po ng idea kung gaano po kahirap ang dinanas namin dyan. So hindi lang po, actually it was a very successful rescue mission but ang akin especially is that it really took too much courage at saka yung physical fitness requirement para lang maisagawa natin yung mission na yan. So yun lang po, sana meron tayong nakuhang kakapiranggot na idea. Basta ang atin lang we just discuss kasi parang nababahala kasi ako mga kape sa mga pwedeng mangyari kahit papaano ma-warn man lang natin yung ating mga kababayan. So maraming salamat sa pagsusubaybay and then ingat po tayo palagi. So actually marami pa tayong pwedeng pag-usapan but ang content ko kasi hanggang dito lang muna kasi
baka magsanga-sanga, hindi ko kayang di ba? Hindi ko kayang lulukin lahat eh. Sa dami ng pwedeng pag-uusapan when it comes to prepping at saka preparations. So, salamat sa pagsubaybay. And then, ito na po yung kung nasaan kami. So, good day sa inyo. Salamat sa pagsusubaybay. Ngayon, kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe, mag-subscribe ka, try mo lang. Free naman yun eh. May isang content lang tayong magawa in the future na makakatulong, diba? At the same time, yung comments yung importante din kasi yun eh, para kahit pa paano meron din tayong mapapag-usapan. So once again, good day and then salamat.